the four. Yes. So, pwede po ba konting katahimikan lang para makapagtanong ang mga member of the press and vloggers? Ano talaga? Okay. Sige po. Pero bago magtanong ang ating mga member of the press, congratulations, Kalista. Alam nyo, napakalaki ng na-improve ninyo. From the very beginning na nilaunch kayo, way back 2022 ba yun? Sobrang galing nyo na. From the styling, from singing, performance, very good. So, congratulations. Okay, bago sila, siguro, ako muna ang katanong. Ano yung feeling nyo ngayon after 3 years? Tama ba ako? After 3 years, from 6 members, 4 members na lang kayo ngayon. And eto, meron na kayong improve. Pakilala ka para malaman nila ako sila. Hello po, I'm Anne of Calista. Siyempre po, sa totoo lang po kanina po, nung nagpe-prepare po kami for ngayon, unang panood ko po nung video, which is pinapakita po yung 6 kami, tapos naging 4. Talagang bumubuhos po yung luha ko. Na-witness po ni Dennis yun. Talagang bumubuhos po talaga siya. Hindi ko napipigilan po kasi parang doon ko po nasubaybayan yung journey namin na okay ngayon, 4 na lang talaga kayo. And though sad po siya pakinggan na nabawasan kami, it's also a blessing din po para sa amin kasi I have this 3 members with me and hindi po siya naging madali na journey, but it's a fulfilling journey for us kasi masasabi po namin na nakaya namin siya, nakaya namin lahat ng challenges, and sobrang laking blessing po na malalakas po yung members ko kasi ako po pinanghihinaan po ako ng loob, pero pag nakikita ko po silang positive, malakas, parang nahihila po nila yung energy ko. So, ayun, masaya dahil may panibago po kaming EP. Dati nag-aantay lang po kami, okay, single release, ganyan. Pero ngayon po binayayaan kami na hindi lang isang kanta, kundi it's a whole EP, it's a brand new opportunity for us. That's why we're very, very thankful to the management for this opportunity. And to God for giving us the talent po na mas ma-improve pa namin. Yun lang po. Thank you. Anyone? Meron pang gusto sumagot? Okay na. Okay. Sige, let's open the floor. Okay, for the very first question, may we call him Jos Mercado na ABS-CBN lang. I'm Josh from ABS-CBN. Okay, kung nanonood doon sa 3-year hiatus, ano yung mga pinagkakadalahan nyo? Ano yung preparations nyo for your comeback? Well, as of now po, hindi po natatapos yung training, and for this comeback po, sobrang nag-prepare po kami when it comes to dancing and singing. And hindi lang po yun, syempre po, sa mga ideas din po, nag-research po kami kung ano yung mga magagandang theme, ano magagandang tunog, kanta, and siguro po, pati na rin po sa mindset namin kasi mas kailangan pa po namin tatagan yung sarili namin kasi alam namin na mapapagod kami na gawin tong comeback na to. And thankfully naman po na nairaos po namin ang lahat. Kahit po nagkasakit yung iba sa amin during this comeback na EP album, nairaos po lahat and naging maganda naman po yung result. Ito. Tsaka, ginawa po namin sa EP na to is talagang iba-iba yung songs. Talagang flavors nga sabi, iba-ibang flavors. Kasi ayaw po namin mag-stick sa isang lang na genre. So gusto namin paglaruan yung iba't ibang genre para naman mas marami kami may bibigay sa fans. And ayun nga sabi nila na parang
yung LMK yung bumagay sa aming kanta. So, gusto din namin dagdagan pa yun ng R&B. Pero hindi lang doon mag-stop yung paggawa namin ng kanta. I mean, ng genre. So, nag-try pa kami ng iba't iba pa. Ano lang curious, kasi nung nag-start kayo, sobrang babagets nyo pa. Ngayon, ilang taon na kayo? Ako po, 23 po. Okay. Ako po, 24. Ako po, 21. 23 po. In fairness, mga 20s na to. Yes. Okay. Kayo, okay, Joss? O, meron ko siya. Yung second question ko, ano yung feeling na ganun yung sa inyo ng fans nyo? And ano yung mga natatanggap yung feedback from the P-pop community? Siyempre po, sa industry yung ginagalawan po natin talagang sobrang importante po ng mga fans. And binibigyan po namin ng importansya. Lahat po silang nandito ngayon. Shoutout sa all the A-listas. Though, nakikita ko sa Twitter po kahapon na tinitweet nila from Lucky 7. Dumami, as in, nagulat ako, sabi-sabi ni Ate Ella, more than 50 yung nag-register. Dapat po talaga 50 lang talaga yung fans na pasok. Pero dahil sobrang dami nilang nag-register, pinagbigyan po na sila ng aming management. Kasi, ayun nga po, sobrang importante nila. Tsaka yung mga sigaw nyo talaga, yun yung napapabuhay. Yun yung nag-hype sa amin, kaya mas ginaganahan po kami mag-perform, lalo pagka nandyan po sila. And alam po namin na lahat, bawat isa po sa kanila dyan, bini-wish na sana mas dumami pa tayo. Diba? Kaya, sobrang thankful po ako na hindi kami apat lang yung nagmamanifest para sa amin, kundi lahat silang nandito kasama namin na mangarap din para sa success ng Kalista. Okay, sure na yan. Okay, thank you, Joss. Next is Miss Natalie Tomada ng Philippine Star. Hello, Kalista. Congrats. Thank you po. Ako curious ako, di ba nag-start kayo as, we were there actually nung nag-start pa kayo. So, from 6 to 5 and now 4. Kayo, what kept you going kayong apat na parang you stayed on as a group talaga at hindi kayo nag-quit? At may times ba naisip nyo mag-quit in the past? Siyempre, una po, nakakalungkot. Pero, kasi po, itong mga tong kasama ko, hindi sila yung bumitaw agad. Gusto namin ipagpatuloy po kahit na walan kami or nabawasan kami. Kasi, wala parang ito po talaga yung gusto namin. Ito po yung passion namin. And, ayun po. Wala. Masaya lang po kami na nandito kami ngayon. Panibagong journey na naman. As far na po kami ngayon. Tsaka po, hindi rin po kami yung basta-basta susuko kasi alam po namin, marami pong taong nagtitiwala po sa amin. Unang-una po yung pamilya po namin nandyan para sabihin na, go, nak, kaya mo yan, kaya na yan. Laging sinasabi na, baka ito na yung taon nyo. Kaya po, hindi kami napanghihinaan ng loob. Siyempre po, yung suporta din po at pagmamahal ng mga A-listas, yan din po talaga yung, yun po yung parang, it keeps us going po dito sa journey. Kaya, Siguro po, what kept us going is, ano po, kami po, tiwala po namin sa isa't isa and yung mga pangarap po namin. Kwento ko lang po kasi po, nagmamanifest po kami, gumagawa po kami ng video, sinusulat po namin lahat ng mga pangarap namin, ang gusto namin mangyari. And hopefully, na-checkan naman po namin isa-isa. Ayun po. So, thank you rin guys sa support niyo. Kung wala kayo, wala kami rin. Yan, thank you, girls. Now, ano mo yun? Sorry. Bobby Recantina of Manila Bulletin. Hello, girls. Congratulations sa new sound ng Kalista. Okay, one question one by one. Aside from A-listers, kanino nyo inaalay or dinededicate ang inyong
EP? Siyempre, aside po sa A-listas, ginagawa po namin to for our family din. Kasi sila yung support system talaga namin. Sila yung unang naniwala na kaya namin to at magagawa namin to. And of course, sa management din po namin na talagang sinuportahan kami at naniwala po sa Yes, sa mga taong naniniwala po sa amin, sa aming friends, and sa aming families po. And syempre po, kay God din po. Di mawawala yun. And siya yung nagbibigay sa amin palagi ng strength na magawa namin itong gantong EP. And syempre sa families din po namin. Ako rin po, inaalay ko po namin tong EP na to to our family dahil sila po talaga yung unang-unang nagtitiwala po sa akin. Kaya para po sa kanila, kung ano po yung success ko, success din po ng family ko. And syempre po, sa management din po namin, dahil hindi po mangyayari itong launching na ito if it weren't for them. So, to our boss, to our board of directors, and sa lahat po ng nasa likod ng camera na hindi po natin nakikita na talagang kami po yung nakakita ng lahat ng efforts po na binubuhos nila. Kaya, kung ano man po yung maging doors na mag-open po for this EP. For sure po sila din, sobrang saya din po nila para sa amin. Kasi kasama po namin sila sa journey na ito. Ito naman, ang Dean ng Marites University, June Nardo. Thank you, Bobby. Thank you po. Thank you po. Congratulations, ito na naman kayo. Dahil nga, nandun kami, nung nagsisimula kayo ng anim, di ba? We were there. Now you're here. Ayaw pa, Rose? Of course. Dapat nauna na kayo sumikat kaysa kay Bini. Di ba? Ay, wala naman ganyan. Ano yung bakit na, Rose? Di ba nauna naman sila? In God's perfect time. Wow! Hindi, anyway, how do you feel na siyempre may mga ang daming P-pop girls na nagsusulputan? Eto, kaya anong gusto nyong, ano kayang magiging feeling ninyo pag kino-compare kayo sa kanila? Looks, siyempre naman mo ng Bini, iba, hindi perfect, hindi kagaya nyo perfect, di ba? Oh, pwede na yung Rose, di ba? Perfect sila, yung iba hindi. Naniniwala po kami din na nobody's perfect naman po. And syempre po, sa amin po kasi we don't want that mindset po na nako-compare po kami sa iba. We want po na parang kami lang po yung kalaban namin. Wala po kaming kinakalaban ng iba kasi naniniwala po kami na sa industriyan to. Meron po kasing laging sinasabi po na P-pop rise. And naniniwala po kami na lahat po ng mga P-pop po na nandito ngayon, gusto po namin talagang mas patibayan pa po yung saying na yun, which is P-pop rise. And we're very, very grateful po sa inopen na doors ng Bini and SB19 for the P-pop world. Dahil po, sila po talaga yung nag-open ito, hindi lang po sa P-pop fans, also to the casual listeners po. Kaya mas naging malawak po yung market po ng P-pop eh. Kaya ngayon po, mas nakikita natin na mas madami pang umuusbong na mga P-pop groups because they know na someday, and they're also hoping that someday na ma-reach din po namin yung ganon na stage po ng P-pop. Also, kapag po kasi
nagko-compare ka po sa iba. Parang nahihinder po yung growth mo as an artist. So much as well, parang kalabanin mo na lang po yung sarili mo and parang gawin mo po yung motivation to improve pa for the craft na ilalabas ko po in the future. Kakatuwa naman. Thank Hindi, you po. pwede mo mahingi ng reaction ng ibang members, nakalista. Can you? Yes, Wag na. and ano po, Galingan nyo, baka talbugan nyo siya. sinusuportahan po namin sila dahil kapag may nakikita po kaming P-pop na umaangat po, mas nai-inspire po kami na mas maglabas pa po ng music and na ma-appreciate po ng mga tao. And ayun po, support po kami P-pop Rise. Like the two girls, baka meron kayong gustong i-share. Ayun nga po ang sabi nila na ayaw po namin ikumpara sa iba. We don't compare ourselves to other people kasi we are a league of our own. So, di naman po namin intention na maging mas greater pa sa iba kasi nga gusto namin lahat kami sabay-sabay aangat. So, Viva Pride! Okay, yes. And syempre po kaya po kami may mga people Quiet din po muna. na friends dito kasi Nasalita mga kaibigan yung- po namin talaga yung mga ibang P-pop dito. Kaya ayun po, P-pop Rise lang po tayo. Hindi po natin kailangan mag-compare sa other po. Kasi darating din po yung time natin na maging Nice attitude. Ayan. Tama lang yung attitude niya. Pero, andyan naman si Maristel and Rose to guide you. Huwag muna kayo mag-aasawahan. O ayan, may Thank you, bilin. thank you. Huwag mo na daw mag-aasawa. Pero be proud. Kasi si PhD, ay si Dean Junardo, isa kayo sa kilala niya, P-pop talaga. Meaning, di ba? Rose mo talaga ang kanista. Hindi ko kilala yung iba. Yun na nga, nagtataray. Ayan, thank you, JN. Of course, next, maybe call it Chad Solis ng Manila Feed. Hi, Kalista. First, congratulations. Ayan. So, ang ganda ng bagong tunog nyo ngayon. Ayan. And Yes! for my first question, recently, may P-pop group din na nag-revive ng Bongga Kaday. So, ano yung ma-comment nyo dito? Or if you want to clarify anything? Okay, wait lang. Siguro, mas better na sumagot dyan. Ang pinaka-talent manager, yun ang sabi niya, title niya. Pero alam ko ito sa instrument ng malaking improvement, pagbabago ng Kalista, Miss Maristel Fernandez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat for being here. Yung presence nyo, sobrang na-appreciate namin. To answer your, pero bago muna yan, congratulations. Proud momager ako today. Lagi naman. To answer your question po, for Bongga Kaday, we acquired the song third quarter of 2024. Pag gumagawa po ng EP, nagko-compile tayo ng kanta, mga kanta. Hindi namin, alam namin may timeline kami na January ang release. But, ang nangyari kasi, December, may nagparating sa akin na may gumamit din ng kanta. Yung Bongga Kaday is a non-exclusive deal, meaning, pwede talaga may mag-record. Pwede. But hindi dapat pareho. Pwedeng solo male, solo female. But hindi pwedeng P-pop group din. Sana. So I called the attention of the publishing house. Nag-sorry naman sila. Pero syempre, ang nasabi lang nila na wala sa isip nila na ginamit ng Kalista. Pero wala na yun eh. Nandiyan na, nagawa na. It's not our main track.
it's one of the tracks. Sa akin lang, I felt bad because ang napakadaming OPM song sa catalog ng napakadaming magaganda. Pero ba't kami nagsisiksikan sa Bongga Kaday? Pag ganagan, andyan na-record na pareho. At the end of the day, kayo na po ang maghuhusga. And sa akin lang, we wish them well. Sana lang wag na maulit yan. Hindi naman ito pera-pera lang lagi. Sana protektahan nyo rin yung talents at saka yung management. But wala po kaming galit. We welcome everybody, of course. Maraming salamat and first congratulations. So, okay ka doon? Nasagot niya, Chad? Yes. Ayan. O, diba? Napaka-positive ng Marlayon. Ayan. Any more questions? For my next question, aside from Bongga Kaday, meron pa ba kayong other Pinoy or OPM songs na gustong i-revive? Or sa dami ng mga P-pop group na nandito ngayon, who among them yung gusto nyong makakollab? Actually po, yung Bongga Kaday is second option po talaga namin siya. Ang pinaka-first option po talaga namin na i-revive is Urong Sulong. Yan po talaga yung pinaka-gusto namin na song. But, unfortunately, hindi siya nabigay sa amin. Is that for us, kumbaga? Ayun po. Actually, may gusto ba kayong collab? Actually kasi, yung Urong Sulong po, pinerform po namin siya sa ASAP. So, parang sabi namin, parang bagay sa atin yung Urong Sulong na kanta. Kaya, bakit hindi kaya yun? Pero yun nga, sabi, parang hindi na siya pwede. So, nag-Bongga Kaday naman kami. So, naging maganda naman yung kinalabasan ng Bongga Kaday. Yes, sa collab naman po, syempre gusto po namin makakollab lahat po ng P-pop artists kasi lahat po sila mga galing and para sa akin po and sa amin, syempre po ang aming mga nilook up, SB19, Beanie, P-pop groups. Gusto namin makakollab actually. Yung Alamat, pwede rin Alamat. Balay mo may ma-revive ulit tayong songs. yes. Or balay Malay na na lahat lahat ng ng P-pop mag-collab. Lahat na lang po ng P-pop. Tingnan natin sa ngayong 2025. Ha? Yes. Let's see. Right. Actually, ang ganda ng adaptation ng Bongga Kaday. Salamat po. Oh, keep it up, girl. Thank you and congratulations! Thank you, Chan. Okay, our next is Kate Adakar of Random Republica. Thank you, Ate Rose. Hi, girls. Congratulations. Nabanggit nyo kasi kanina na nagmamanifest kayo, nag-visualize. Can you share with us yung journey and may nabanggit din kayo na na-check off your list nyo na. Ano yun? Saka ano pa yung mga wishes nyo na one day pag binalikan to, baka matupad? Meron po kasing one random night na nagkaiyakan mo kami. Okay. Tapos, bigla na lang sino ba nagka-idea na isulat natin? Sino ng idea? Tayong lahat. Nagka-idea po kami. May notebook po kami na bigay ng isang A-lista na naka-carve po sa wood yung logo namin, yung kalista. Doon po namin nilagay. As in random lang po. We wrote some random things. And then, habang sinusulat po namin yun, meron po akong bagong bili ng Digicam. Ano po talaga siya, naka-record. Then, nung tinignan ko po yung sa Digicam, sobrang malas po dahil hindi po umabot yung memory. Kaya po ang naging, tanging natitirang ebidensya po ng pagmamanifest namin is yung notebook. And actually, nung isang araw lang, binuksan natin yun. Dalawa na po doon yung na-check namin, which is yung sana maka 100k streams yung song namin. Ano ba yung isa? Ano ba yung isa? Magkaroon ng madaming song ba? Magkaroon na? Magkaroon ng... Bumuo ng maraming songs, which is ito na po, yung EP. Yes. And ano po ba yung nandun? Na pwede natin i-share. Nagsulat po kami doon na sana magkaroon kami ng bagong Christmas song. Kasi tinangkilik din po ng mga fans. And actually, yung Christmas Rush po yung #1 na madaming streams sa Spotify. With, I think, magsa 700k streams na po.
sana po makapag-world tour. World tour agad, nationwide muna. Nationwide tour. Regional tour. And then malay po natin mapagbigyan po ni Lord ng world tour. Eh, di naman po masamang maghangad po or mangarap po dahil libre naman pong mangarap. Kaya kami talaga ay dream girls. Tawag na dream girls kasi lagi po kami nag-dream, lagi po kami nangangarap na someday. Kasi ito pong EP na to dati po, dream lang po namin and look at us now, we have it already. And napapakinggan niyo na po, kaya ayun. Congratulations. Thank you po. Next naman ang mag-ask ng question si John Bueno. Thank you to myself. Okay, well, ladies, congratulations sa inyo. Ngayon ko lang narinig yung alas 12, but I think that's gonna break barriers for you guys. Can you tell us first, yung mismong song, who wrote it? And can you give us a short story on how that landed into your lives? Andito po ngayon yung Flip Music. Nandito po sila. Ang bumuo ng napakagandang alas 12. And tinap po namin sila. Oo, tinap namin sila po talaga yung na-eye po namin na gumawa ng main track, which is alas 12. And sobrang naging blessing po, and sobrang naging maganda po yung connection namin with them. Kasi pagkadinig po namin agad ng demo ng alas 12, parang meron pong nag-pull na string sa mga hearts namin. Sabi namin, ay, ayan na yun. Ayan na talaga yung pang main track namin. And nung nagre-recording po kami, doon lang din po namin nalaman talaga kung ano po yung meaning behind that song. Sinabi po ni Sir Mike sa amin na it's really about the Cinderella story po na ayun po, parang di ba yung Cinderella po na story? Nag-cherish ng time talaga si Cinderella. And kaya po yung theme din po ng music video namin, we're all princesses. And like Diwata po na naging princess. Then pag mag-aalas 12 na, babalik na po kami sa world po namin. And ayun po, kasi maganda po yung feedback sa amin ng song dahil maaalala po na kaka-LSS po yung alas 12, yung part po na yan. Kaya sobrang thankful po kami to Flip Music team dahil nabigyan po kami nitong napakagandang kanta na to. Any specific composer who gave it? Si Sir Bojan, si Beatrice, si Sir Mike, sila po ang nagtulong-tulong na magawa po ang song. Who wrote this song? Are you planning to do several dance videos specifically for TikTok or other social network platforms so that, medyo ma-replay sa utak ng Filipinos or other countries yung song na yan? Because if you want to have it viral, it should come in a song or a dance, perhaps. Siyempre po, magkakaroon po kami ng dance challenge sa alas 12. And yung kanina, live performance. And ayun po, magkakaroon po siya ng dance challenge. Magtatag din pa kayo ng other celebrities? Kasi I'm sure you have celebrity friends as well. I-enganyo nyo ba sila to do the dance? Oo naman po. Siyempre, hindi namin maiiwasan. If given the opportunity po na magkaroon ng time na makakollab po sila, why not po? And yung mga ibang P-pop groups din po, makikipag-collab din po kami sa kanila. Okay. Ng aming dance challenge. Oh, this is my second question. I am sure you felt a little sad about, a couple of members departing the group. But ano sa tingin niyo yung parang advantage now that apat na lang tayo? Ako siguro yung advantage namin ngayon is sobrang mas nag-bond pa talaga yung relationship namin. And naging hands-on talaga kami sa mga kantang gagawin namin. And ayun po, parang mas naging kung paano namin siya pag-usapan, kung ano yung bagay sa amin. Yun po.
And sobrang chine-cherish ko lang silang tatlo. Ayun. So mas hindi na ba kayo nahihirapan mag-decide what song to actually perform? Because konti na lang kayo. Wala nang maraming tao na magde-decide. Actually, ano naman po, parang same na naman din po siya kasi parang kami pa rin naman po ito. And kalista pa rin po siya. Parang pag may suggest nito, parang, ay, oo nga, pagbigyan namin yung suggestion ng isa, hindi yan, parang hindi yan bagay sa atin. Hindi po kami nag-aaway na gano'n. Open naman po kami sa mga suggestion ng bawat isa. Kumbaga, kung may suggestion siya, ipagsasama-sama namin para maging aswan siya. Okay. Thank you so much, ladies. Thank you po. Thank you po. Thank you, Jan. May question pala ako. Wala na kayong plano magdagdag? Close na. Kumbaga, final four na. Opo. Actually, okay naman kayo. Parang Blackpink. Anyway, yan. Next na magtatanongin, Alan Policarpio ng Inquirer. Good evening, girls. Ayun, congratulations. So, ang tanong ko, sabi kasi dito yung album nyo is parang a story of your growth tsaka evolution. So, in what ways do you think na nag-improve kayo o yung mga pagbabago sa inyo since nung nag-launch kayo? Madami pong naging adjustments po kasi nung naging 5 po kami, syempre we need to adjust the blockings of the choreo and we need to reassign the parts. Lalo po nung naging 4 na lang po kami kasi panibagong adjustment na naman with our past songs. And I think it's a good adjustment na din po kasi sabi ko po na especially with harmonizing, yun po yung technical side. Nung naging 4 po kami, with the help of our coach po, Coach Zeb and Coach Sammy, may magic po silang ginawa na naging mas kabit po yung mga boses po namin. And ngayon nga parang, minsan po parang nagtetengahan na lang kami ng kung okay, ano bang tono dito. Kasi parang mas kumabit po yung boses namin sa isa't isa. Siguro po, mas ngayon po kami kasi nagkaroon ng time to improve our individualities po when it comes to singing. Kasi po nung 6 po kami parang hindi po kami masyado nabigyan ng opportunity to have a voice coach po na laging nandyan to teach us. Kaya thankful po kami to our management din dahil they're also helping with their improvement din po. Ayun. Siguro po, nag-mature din when it comes to like mindset. Mas kabit pa po kami, mas bonded. Kumbaga, kasi 4 na lang kami. Lagi namin nakikita yung isa't isa. Halos magkapalit na nga po kami ng mukha. Tsaka naging isa yung goals namin, lalo na pagdating sa pagpili ng songs. Talagang lahat kami, I agree kami dito, hindi kami nagtalo na, ay parang hindi bagay sa atin yan. Pero lahat talaga nung napili naming songs, talagang agree kami lahat. So, ayun, wala namang problema sa aming 4 sa pagpili ng mga ganyang kanta, and lalo na din sa choreography, lahat kami, okay na okay. And napansin mo kasi sa mga songs nyo, either Tagalog siya or Taglish. So, sa tingin nyo ba mas effective yung ganong kanta when it comes to connecting with your audience sa P-pop group? Feeling ko po, hindi naman po siya parang it's about the language din po. Kasi po with our debut song, which is Race Car, it's an all-English song. And I think it's about the audience po kung paano po nila tatanggapin. I think now, that's kung bakit po siguro kami nag-dive into
full Tagalog or Taglish po is because gusto po namin na parang itong audience naman yung matouch namin. Kasi po, pagka kumakanta ka po ng Tagalog song, mas makaka-relate sila. Lalo po pag hugot, and then pag Taglish naman, pwede siya yung dancey-dancey. So it also depends po sa song and sa concept po na malalabas natin. So let's see in the future kung makakapaglabas po ulit kami ng all-English song. Okay, thank you and congratulations. Thank you, Alan. And for our last question, here's Richard Paglitawan ng Lionheart TV. Hello, good evening. Congratulations kay Lista sa EP, sa first EP. So, kanina nasabi na parang sa preparation nyo dito sa EP na 4 is nagkasakit na kayo, ang dami nyo pinagdaanan. So, syempre, since na-launch na to, start pa lang to. Paano nyo kinukondisyon yung sarili nyo and paano nyo inahanda para sa mga mas bigger pa na gagawin nyo? Especially start pa lang ng taon. Una-una po sa lahat, siguro po mag-pray po na mas lumakas pa po kami when it comes to our mindset and our health. Siyempre po maraming tulog at maraming vitamins. Tsaka kapag may nagkakasakit po kasi sa amin, talagang inalagaan po namin yung isa't isa dahil isa lang po yung tinutuluyan namin. So talagang mahigpit din kami talaga sa health namin kasi syempre kapag yung isa hindi makakapag-attend, so damay na din lahat. So talagang tinututukan din namin yung health namin. And of course, may mga dance training kami. Nag-workout po talaga kami. Kaya talagang ini-ensure po namin na kondisyon yung mga bodies namin and our minds. At ito na lang, connect lang natin sa kwentong alas 12. Kasi either funny to or dahil sa mga curfew sa family or horror. So kayo, may pwede ba kayo share ng kwentong alas 12? Ako po, coming from a family po na talagang bawal po kami mag-sleep over. Siguro yun na lang, curfew na lang. Di ba, Ma? Ma, shoutout sa iyo. Di ba, mag-aalas 12 na, umuwi ka na. Sasabihin ni Mama yan. Pag kunyari half day po sa school, pagka talaga alas 12 na, uuwi po ako. Kasi susunduin po nila ako. Wala po akong choice, kundi umuwi. Ay, dito pala yung papa ko. Siya po yung nagsusundo sa akin eh. Hindi po ako pwede mag-commute, kaya, alas 12 na, umuwi ka na. Meron pa, activity sa school. Alam mo, alas 12 na, kailangan ko na ito ipausa. Yung deadline, 11:59. Deadline mo, deadline. Ano ba? Pag nung bata ako, ibis na, di ba pagkatapos kumain? Alas 12 na, matulog ka para lumaki ka pa. Siyempre, pag alas 12 na, kakain na. Pag alas 12 na, it's showtime na! Tama! It's showtime! Kasi init. Yes, I'm your people cutie! And again, congratulations! Thank you so much Thank you po!